Ika nga ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, ngunit sa munting mundong mapagkait sa oportunidad, dala ng kawalan ng enerhiya, saan sila huhugot ng sapat na lakas at kaalaman sa kalakaran ng mundo at makasabay sa kabihasnan. Saksihan ang kwento ng Sitio Kabigtian sa pagkamit nito ng liwanag, sabay ang pagsilip ng pag-asang aahon sa kanilang pamumuhay at aaninag sa kanilang mga pangarap. Ngiti, tawa, ganyan ang maririnig sa mga kabataan ng Kabigtian Elementary School. Ilang taon din nagtiis sa dilim ang mga kabataan. Mahirap po talaga. Kasi pag meron po kaming kailangan i-research about sa science, yung topic po namin. Kaya mahirap po talaga. Maging ang mga guro ay hirap sa gawain. Kailangan naming magsulat ng lesson plan every night. Walang ilaw. Flashlight lang ng cellphone. Maghihintay kami kung kailan malulowbat. Yun nga, pag nalowbat yung power bank, hindi pa kami tapos sa aming lesson plan. Mahirap talaga. During pandemic, it was modular pa. So, kailangan kaming mag-print ng modules. And nung time na yun, wala pang kuryente dito. So, napakahirap talaga. Hindi lang sa aming mga guro, pati na rin sa mga mag-aaral. Kasi hindi sila makapag-aral ng mabuti. Hindi ka masyadong maka-concentrate. Kaya malaking bagay para sa mga bata at mga guro ang dalang enerhiya ng National Electrification Administration at ng Norreco 2. Kabilang na rin dito ang mga residente na matagal nang hindi nakakaranas ng kuryente. So that is correct. 6 is an example of even number. Ako nga pala si Mark Galagate, residence ng Sitio Kabigtian. 28 years na po ako nandito. Pero dito rin ako nag-aaral dati, nung elementary pa po. Sobrang hirap po talaga kasi sa tuwing may homework po kami, napakadilim. Yung gamit po namin noon is, bumibili po kami ng gas. Tapos yung tawag namin doon is kinki. Budlay lisod kaayo Kay lasang pa man na diri sa una pagpuli namon diri. Nalipay na lang mampud ko. Ngara ng kurente. Kay para sanag ang kwan, suga. Unless ngayon na mayroon na po kaming kuryente, may TV na po, nakakapanood na po kami ng balita sa TV. Pinangunahan ni Administrator Antonio Mariano C. Almeda kasama ang ibang kawani ng NEA, Norreco 2 at Region 7 representatives ang formal na pagpapailaw sa Sitio Kabigtian noong May 11, 2023.
Alam nyo, excited ako makapunta dito kasi ito ang unang-una kong energization ng sitio electrification program ng national government. Kayo po ang unang-unang pinuntahan ko para pailawan ang inyong mga sitio. 1, 2, 3! Anim na 2 benepisyaryo ang nakatanggap ng proyekto na makakatulong sa kanilang kabuhayan. Malaki ang pasasalamat ng mga taga-sitio Kabigtian sa ginhawang hatid ng pagpapailaw. Sobrang laking tulong po sa kabarangay namin dito kasi karoon ng kuryente, kasi karoon na sila ng rice mill. So sobrang talagang nasiyahan yung mga tao namin. Laking tulong po talaga. Malaking tulong to sa schools, sa mga bata, lalo na sa mga teachers. At sa akin din na maraming report na need to submit to the national office, to regional office na as of now online. So needed may kuryente. That's why we are very thankful to the ANIA for their sitio's electrification program. So sa layo ng Kabigtian, so this is the farthest sitio in Basay. So now may 100% may kuryente na kami. Ginawa naming benepisyaryo ng Corporate Social Responsibility ni Administrator Almeda ang naturang eskwelahan na paglalaanan ng 30,000 kada taon upang makatulong sa mga pangangailangan ng eskwelahan at estudyante. Ito ay Adopt a School program. Every year, makakatanggap kayo ng 30,000 pesos from NAIA. Starting this coming school year. 30,000 a year. This is the first time that the administrator, yours truly, experienced the energization of a sitio wherein more or less 100 families will benefit from the electricity. And this is in line with our commitment. We will energize the whole of the Philippines under the Sitio Electrification Program. So again, this is a very heartwarming experience and looking forward to energize some more in the near future. Thank you. On behalf of the member consumer owners of Noreco 2, especially the residents of Sitio Kabigtian, Barangay Maglinaw, Basay, we are so thankful to the government through the National Electrification Administration for this opportunity to provide electricity to these rural areas of Negros Oriental. Patuloy na maglilingkod ang NEA, katuwang ang 121 electric cooperatives sa bansa upang pailawan ang natitira pang sitio na wala pang pailaw. Hangarin ng NEA na mapaunlad ang bawat komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay probisyon ng pailaw.